Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagpasok pa lamang ni Elaine sa opisina ay nakangiti na agad sa kanya ang mga kasamahang dinatnan. Marami pang bakanteng mesa. Maaga pa kasi. Palapit na siya sa kanyang mesa ay sinalubong siya ni Dina. May nakalagay sa ibabaw ng mesa mo, sabi ni Dina kay Elaine. Ano nakalagay? Tingnan mo muna kung para nga sa iyo. Kaalis lang nang nag-deliver, ani Dina. Hindi mo tiyak kung para sa akin, pero ipinalagay mo sa mesa ko. Sino ba ang pinakabagong empleyada rito? Siya. Bulaklak, isang kahon ng mga bulaklak. Sambit ni Dina habang palapit na sa kanyang mesa si Elaine. Bulaklak. Para sa akin. Nasa isip ni Elaine. Inilapag muna ni Elaine ang kanyang shoulder bag sa ibabaw ng mesa. Pagkuway dinampot niya ang parihabang kahon. Pinagmasdan ang nakapaloob doon. Iba't ibang uri at kulay ng orchids na inayos sa elegante at artistikong paraan. Kanino galing ito? Imposibleng para sa akin ito. Hawak pa rin ang kahon na umupo si Elaine sa kanyang silya. Tinanggal niya ang nakadikit sa kahong maliit na card envelope. Sa labas ng sobre may nakasulat na, Miss Sekretarya, ang pinakabagong empleyado. Hinugot ni Elaine ang card mula sa envelope. Iniharap niya sa paningin ang card. Binasa ang nakasulat doon. Ang nakasulat sa card ay, babaeng walang pangalan, isang hakbang para maakit ka. Good luck, Mr. Malas. Nablangko yata ang utak ni Elaine. Ilang ulit na pumikit dumilat siya sa pagtitig sa kahon ng bulaklak. Elaine, gising. Nandyan ka ba? Natatawang sabi ni Dina. Kasama mo ba ako? May iritasyon sa boses ni Lori. Kinapansinan kasi niya ng pananahimik si Virgil. Mula nang sunduin siya sa bahay ay pahapyaw lamang kung ito ay magsalita. Patango-tango kapag may sinasabi siya. Pangiti-ngiti. At ngayon, sa pribadong silid na ito. Nakapaghubad na siya ng damit, nakapagtapi ng tuwalya bago pumasok sa banyo. Heto at paglabas niya ay nakaupo pa rin si Virgil sa gilid ng kama, nakasandal ang likod sa headboard. Mahal. Para namang nagulantang pa si Virgil sa paglapit na iyon ni Lori. Oo, syempre. Bulalas niya. Lumapit pa ng husto si Lori kay Virgil, tinitigan muna ang lalaki. Okay ka lang? Oo. Medyo pagod, siguro. Pagod? Naging pilya ang ngiti ni Lori. Tingin ka sa akin. Inalis ni Virgil ang likod sa pagkakasandal. Umayo siya ng upo. Pagkuway tiningnan ng tuwid si Lori. Sa isang iglap, napansin ni Virgil ang di inaasahang kilos ni Lori. Ano nang ibig mong sabihin na pagod? Biro ni Lori na may pilyang ngiti. Napatitig si Virgil kay Lori. Nakita niya ang matatalim, ngunit mapungay nitong mga mata, ang bahagyang ngiting mailaman, at ang katahimikan ng paligid na tila naghihintay ng susunod na mangyayari. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Lori at naupo sa tabi niya. Mahigpit ang pagkakatitig sa kanya, sa kamarahang inabot ang kamay ni Virgil at hinawakan ito ng mailambing. Hinila siya ni Lori palapit at muling nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng damdamin. Sa aspeto ng kanilang relasyon, si Lori ay laging bukas at totoo sa kanyang nararamdaman. Wala siyang pag-aalinlangan na ipakita ang kanyang pagmamahal. Napahiga si Virgil sa kama nang marahang itulak siya ni Lori. Humiga ka na lang dyan at mag-relax, anya habang nananatiling nakaupo sa tabi ni Virgil. Hayaan mo ako. Ang bawat kilos ni Lori ay may kahulugan, mapagkalinga, puno ng damdamin. Ramdam ni Virgil ang init ng presensya ni Lori, at ang bawat haplos at titig nito ay unti-unting nagpapakalma at nagpapalalim sa koneksyon nilang dalawa. Sa mga sandaling iyon, wala nang ibang mahalaga kay Virgil, kundi ang presensya ni Lori at ang damdaming namamagitan sa kanila. Tahimik silang nagpatuloy sa pagiging malapit sa isa't isa. Nakapatong ang ulo ni Lori sa braso ni Virgil, nakatagilid ito at nakaharap sa kanya.
Mahal, bulong ni Lori, puno ng lambing at katapatan. Masaya ka? Sa kama, kayang gisingin ni Lori kahit ang pinakamahimbing na himaymay ng kanyang laman. At alam iyon ni Virgil. Mahusay na kapartner sa kama si Lori. Yes, ani Virgil. Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Anong bagay yon? Alam mo, bigla lang pumasok sa isip ko. Hindi pa natin napag-usapan ang tungkol sa hinaharap. Hinaharap? Napakislot si Virgil. Oo, hinaharap. Yung sa atin. Natilihan si Virgil. Hindi na tayo bumabata. Bukod pa riyan, sa mga nangyari sa atin, naniniwala akong may karapatan akong malaman kung ano ang mga plano mo para sa atin. Kung mayroon man. Hindi makakibo si Virgil. Ilang araw na nga siyang may binubuong plano para sa hinaharap. Ngunit plano na kaugnay ang babaeng iyon. Kung may plano man siya para sa kanilang relasyon ni Lori, iyon ay ang humanap ng paraan upang maputol na ito. Pinag-aaralan pa lamang niya kung paano siya makikipagkalas kay Lori. Mahal, nakikinig ka ba? Usa ni Lori na pumukaw sa pagdidili-dili ni Virgil. Okay. Mga plano di ba? Oo. Ano na ngayon? Paano ba niya sasabihing pinaplano nga niyang ito ay kalasan na? At sa pagkakataong ito nakakatapos lamang nilang pagsaluhan ang luwalhating dulot ng sumambulat na init ng kanilang katawan? Hindi ito ang tamang pagkakataon. Tatantiyahin muna niya si Lori. Well, sino ba ang nakakaalam kung anong dala ng hinaharap, ani Virgil? Kumilos si Lori. Bumalikwas ng bangon. Hindi alintana ang kahubaran. Ano ba namang sagot iyan, papiksing sabi. Parang gusto ko tuloy isiping wala kang pinaplano para sa ating dalawa. Parang gusto kong isiping ito lamang ang gusto mo sa akin. Ang maikama ako. Lori, sa lahat ng nangyari sa atin, hindi ako naglalaro ng laro sa'yo, mister. Bumangon na rin si Virgil. Pasensya na. Nabigla lang ako sa topic na binuksan mo. Nabigla ka? Ano ang nakakabigla doon, bulalas ni Lori. Diyos ko, Virgil, naibigay ko na ang lahat-lahat sa iyo. Dapat mo pa bang ikabigla kung magtanong ako sa iyo kung ano ang plano mo para sa ating dalawa sa hinaharap? Pasensya. Pero ang totoo ay hindi ko pa pinag-iisipan. Ano hindi mo pa pinag-iisipan? Sa tingin ko masyado akong maraming isipin. Ang mga responsibilidad ko. At naniniwala ako, masyado akong na-enjoy sa relasyon natin. Ang ibig kong sabihin sa takbo ng relasyon natin. At siguro, tulad ko, nararamdaman mo rin ang parehong bagay. Tama. Oo naman, na-enjoy ko ang buhay ko kasama ka, mabilis na tugon ni Lori. At talagang gusto kong ibahagi ang buong buhay ko sa iyo. Bakas na ang pagmamaktol sa boses. Hinawakan ni Virgil ang isang kamay ni Lori. O katulad mo, ngayon ko lang din naisip na wala pa pala tayong napag-uusapan tungkol sa hinaharap. Kaya pala hinintay ko na sa iyo magsimula ang ganitong usapan ay hindi nangyari, ani Lori. Pwede ko bang itanong, seryoso ka ba? Seryoso sa anong bagay? Sa bagay na ito sa pagitan natin. Seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Seryoso ako nang una kong sinabi sa iyo na mahal kita. Seryoso ako nang simulan ko ang relasyon natin. Seryoso ako nang ibigay ko sa iyo ang lahat. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para mapasaya ka at masiyahan ka. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, isang simpleng tanong lang hindi mo pa nasasagot. May namuong luha sa mata ni Lori. Lori, ang pagpaplano tungkol sa hinaharap ay nangangailangan ng maraming pag-iisip, ani Virgil. Yes? Pasarkastikong sambit ni Lori. Pero ang sabi mo ay ngayon mo lang naisip na wala pa tayong napapag-usapan tungkol sa hinaharap natin. Para mo na ring sinabi na walang halaga sa iyo ang relasyon natin. At ibig sabihin din noon ay wala akong halaga sa iyo. Walang halaga sa iyo ang mga nangyari sa atin. Tuluyan ang napaiyak si Lori. Hindi nga ito ang tamang pagkakataon upang maipaunawa niya kay Lori ang nasa kalooban niya. Inalo muna ni Virgil si Lori. Hinagod ang buhok nito. Pinahid ang luha sa pisngi. Partikular, ano ang talagang gusto mong marinig sa akin, Lori? Will you marry me? Mabilis na wika ni Lorelei. May plano ka bang pakasalan ako? Ano ba namang pagkakataon ito, salang-sala sa timing? Mabilis na sumibat sa isip ni Virgil. Kung kailan pa niya natiyak na ang damdamin niya para kay Lori ay hanggang doon lamang sa atraksyong pisikal.
Kung kailan pa niya natiyak na pag-ibig ang kahulugan ng malalim na atraksyong nadama niya para sa babaeng iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, paano niya dediretsahin si Lori? Pag-aasawa. Mga plano sa hinaharap, sambit ni Virgil. Ang mga ganyang bagay ay nangangailangan ng matinding pag-iisip, Lori. Nagawa ko na iyon. Paulit-ulit. Sa bawat pagkakataong magkasama tayo. Ngayon, sasagutin mo ba ako? Ang pagpaplano para sa hinaharap ay hindi madaling bagay. Dapat ay malawak ang pagtutok, sabi ni Virgil. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagpili at pagtapon sa bawat aspeto ng pagiging buhay. Ang mismong buhay. Pagkatapos, pagsasama-samahin at susukatin ang lahat. Kung kinakailangan, magbabago. Hanggang sa masabi mong, kontento na ako. Doon mo lang talaga masasabi, kumpleto na ang mga plano ko at nakaayos na ang kinabukasan ko. Ito na yon at tama ito. Hindi ko kailangan ng leksyon tungkol sa buhay o. Hindi kahit ano pa, mabilis na sagot ni Lori. Okay, ani Virgil na muling hinagod ang buhok ni Lori. At masuyong pinisil ang palad nito. Since ngayon lang natin nabuksan ang bagay na iyan, hindi natin ito pwedeng pag-usapan ng kasing linaw ng gusto natin. Anong ibig mong sabihin? Oras. Kailangan ko ng oras. Ikaw rin. Pareho tayong kailangan ng panahon. Simpleng tanong, hindi mo masagot. At kailangan pa ng oras. Kinabig ni Virgil si Lori. Kailangan niyang diplomasyahin ito. At kailangan ay maihanda niya ang loob ni Lori. Kung ngayon siya makikipagkalas dito, magwawala lamang ito. Oo, isang napakasimpleng tanong. Pero hindi pwedeng sagutin agad-agad. Sabi ko nga sa'yo, kailangan itong pag-isipan ng malalim. Para hindi magkamali. Hindi lang ako, kundi pati ikaw rin, di ba? Paano kung pagkatapos mong mag-isip ng malalim, ang isagot mo sa akin ay hindi mo ako pakakasalan? Nagkaroon na naman ng katal sa boses ni Lori. Paano kung matapos ang ilang panahon ay matuklasan mong hindi ka pala dapat nagmadali? Paano kung bigla mong matuklasang hindi pala iyon ang gusto mong mangyari? Sigurado ako sa sarili ko, depensa ni Lori. Ang pagiging sigurado ay hindi laging tama. Sige na nga, siguro nga ay nabigla kita, sabi ni Lori matapos ang ilang sandali. Natatakot kasi akong mawala ka sa akin. At muling tumulo ang luha ni Lori. Yumakap na ito kay Virgil. Gumanti rin ng yakap si Virgil. At muli ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Virgil ang matinding paninimbang sa pagitan ng katotohanang nasa puso niya at damdaming ayaw niyang saktan. Asahan ang pagbunyag ng lihim na maaaring tuluyang magpabago sa direksyon ng kanilang relasyon. Kaya abangan natin,